So, welcome guys sa ating market update sa Discord. So, date ngayon ay March 6, no? So, tingnan natin ano yung mga fundamental bias, market sentiment, and trade idea for this week. No, tingnan natin, meron tayong NFP data report bukas. Then, review natin yung previous market update, ano nangyari sa market, no? So, start tayo sa previous market, no? Sa gold, sa USD, and sa Bitcoin. So, start tayo dito sa Bitcoin, no? So, start of the week na-anticipate natin yung pullback higher sa Bitcoin after mag-drop last week, no? So, makita natin dito nag-drop siya last week. Then, nung weekend, nag-pullback higher. So, makita natin dito is kung titingnan natin sa previous market update. Nung nandito pa lang yung market, na-anticipate natin yung i-retest ng market yung 91k key level, no? Then, if mag-hold above sa 91k key level, dun mag-continue yung bullish move. So right now, hindi siya nag-hold above kaya nag-continue yung bearish move. So ayun yung previous market update. Then kung titingnan natin yung price ng Bitcoin is nasa 91k key level siya. No, kailangan natin bantayan 'yan. So if magkaroon ng rejection, bearish momentum sa key level na ito, dun possible mag-continue ang bearish move sa Bitcoin. So tingnan natin nasa key level siya ngayon, no? Kung titingnan natin sa weekly, possible mag-flip ito na bearish candle, no? Then possible i-retest ng market yung 73k key level if hindi mag-hold dito sa key level na ito. If mag-hold naman, nagkaroon ng bullish momentum, nagkaroon ng strong price action to the upside, no? Dito natin makikita i-retest ulit ng Bitcoin yung 100k key level. So if nag-hold above sa 91k key level, possible i-retest yung 100k key level or previous all-time high. So ayun yung market update natin sa Bitcoin. So yung nangyari sa Bitcoin is nagkaroon ng profit taking from all-time high. Same sa gold, no? Kung tingnan natin sa gold, nagkaroon ng profit taking, no? Ito yung previous all-time high, then nag-pull back lower or profit taking, no? Na-anticipate natin yung bearish move na yan since last week. Dito pa lang is anticipate natin yung bearish move, then nag-break below sa key level, then nag-continue lower. Then yung last market update natin, sabi nga natin if mag-hold above dito sa 2850 na key level, possible mag-pull back higher and makita natin na yung target nung Monday, 2890 key level, na-hit na siya, then nag-break above sa key level. So ano mangyayari if na-break above yung key level, no? So next key level naman yung ita-target and ito yung 2920 key level. So makita natin is yung price ng gold ay nandito na sa taas, no? So kung titingnan natin is hindi pa nagbe-break above sa 2920, no? So if mag-break above to, possible mag-continue higher ang gold, no? Based sa market sentiment and fundamentals. So kung titingnan natin sa higher time frame, tingnan natin structure ng gold, no? So so based sa monthly, no, ilang months na tayo bullish sa gold, no, dahil yan sa fundamentals and market sentiment. So ano ba yung mga main driver kung bakit tumataas ang gold? Dahil yan sa fundamental driver, no. Example ng catalyst na kung bakit tumataas yung value ng gold ay dahil sa geopolitical tension, yung mga conflict, no, nangyari since 2023,
21. So, alam naman natin yung mga conflict na yan, yung sa conflict sa Ukraine versus Russia, then sa Middle East, Israel versus Palestine, ay yung mga example ng mga nagkokos ng geopolitical tension. Kaya kung bakit tumataas ang value ng gold, dahil ang gold ay isang safe haven asset, no? So, nagkakaroon ng demand sa price na ito dahil may fear sa market, no? Merong fear sentiment. If merong fear sentiment, nagkakaroon ng demand sa mga asset na to. It's either sa gold, USD, JPY, Japanese yen, or CHF. So during ito sa fear sentiment, no? Then sa pang fundamental driver kung bakit nagkakaroon ng demand sa gold, dahil ito sa trade tension, no? Trade war tension. Ito yung recently lang this year, dahil si President Trump, dahil sa tariff, no? Meron tayong economic news regarding sa tariff, no? So recent lang 'yan. So nagkakaroon ng fear sa market, no, and trade war tension. Kaya kung bakit tumataas ang value ng Bitcoin, no? And yung pangatlong reason is USD rate cut. So mostly price in na to. So if rate cut, less demand sa USD currency and more demand naman sa gold market. So mostly price in na tong dalawa. Price in na yan. Sabihin, tapos na. Right now, yung focus ng market is sa trade war tension. So ito yung pinaka-recent or pinaka-narrative ng market. Kung bakit tumataas ang value ng gold, no? Titingnan natin sa weekly, tingnan natin yung profit taking sa taas. Then nag-continue yung bullish move, no? Ano ba yung nangyari sa gold, no, based on fundamentals? So right now, makita natin yung gold dito is if mag-break above dito sa 2920 key level, no? Possible yan mag-continue higher and i-retest yung previous high na ito, 2960. Then if hindi naman magkaroon ng rejection dito, possible i-retest ng market tong 2890, no? And if meron malakas yung USD, nagkaroon ng demand, no? Or malakas yung NFP data report, jobs data, magkakaroon ng bearish move sa gold, no? So next naman ay sa USD. Sa USD naman nagkaroon ng massive bearish move, no, dahil yan sa tariff, no? So yung economic news dito is based sa tariff. So meron tayong trade war sa US and Canada. So makita natin dito yung economic news, no? So check nyo lang yung mga economic outlet, no? Yung news outlet kung may mga news tayo regarding sa tariff, no? Makita natin sa higher time frame nag pullback lower na ang USD. So dahil yan sa fundamentals, no? Possible i-retest ng USD yung key level na ito 107, no? It mag-continue yung bearish move. So bukas NFP tayo bukas, no? Possible magkaroon ng pullback higher yan. If mag-hold yung 103.6 na key level, no? If mag-hold yan, possible mag-pullback yan dito. So dapat tingnan natin yung ano mangyayari dito sa non-farm payroll if
yung forecast data, makita natin tumaas siya. So, more demand sa USD. So, if yung data na to is higher than 159, no? Sample is 200K or 250K na example. So, dito magkakaroon ng demand sa USD, no? If mataas yung data na ito. Lagay natin 250K. So, almost 100K difference sa forecast, no? Then, dito makita natin yung demand sa USD. Tataas ang value ng USD. Then, doon naman babaksak yung gold price, no? Then, adapt tayo sa market sentiment. If meron tayong economic news, no? Regarding sa tariff. So, malaman natin, no? Kaya bumaksak ang USD dito dahil nagkaroon ng outflow sa USD dahil sa trade war tension. Natin dito outflow, yung pera is lumalabas sa USD, then nagkakaroon ng demand sa gold, no? Kaya makita natin tumaas for this week ang value ng gold after mag-drop last week, no? So ayun yung update natin sa USD, no? Kaya tumaas rin yung gold dito. Okay, naintindihan ba yung market update natin? Bitcoin dito, no? So prefer natin mangyari sa gold is mag pullback lower siya dito sa weekly, no? So if hindi mag-break above dito sa 2920, so mas prefer natin mag pullback siya dito sa key level, no? Then dito naman pwede ka mag-buy entry dyan, no? Pwede scalp, swing, if mag-hold above sa 2890. So if hindi naman, pwede ka mag-buy dito if mag-break above sa 2920, no? Possible i-retest tong previous all-time high. So possible pa rin mag-pullback to. If meron tayong demand sa USD bukas sa NFP data report. Then continue yung bullish sentiment sa USD, no? Then makita natin possible mangyari ito sa gold, no? Mag-drop based on USD bullish sentiment. So if same pa rin yung sentiment sa gold, so possible makita natin to na i-retest yung previous all-time high or mag-range dito sa key level na to. So ayun yung sentiment natin sa sa USD and gold, no? Trading system naman natin, makita natin yung bearish sentiment sa USD, no? Makita natin dito sa weekly data report sa currency pips. Negative 500, then nagkaroon ng demand sa euro currency 700 for this week, no? So makita mo dito yung demand sa euro, no? And dito naman sa gold, makita natin may buy signal tayo. If mayroon kang gamit dito sa trading system natin, no? So makita mo yung buy signal sa 1 hour time frame. So pwede mo gamitin yan as buy entry, no? Lalabas lang ang buy signal during sa swing low. Makita natin nag-swing low dyan. So dito lumabas yung buy signal. So pwede natin gamitin as buy entry confirmation. Makita natin nag-bullish move siya ng ilang pips, 300 pips, no?
So aligned pa sa fundamentals, 'no, yung buy signal ng trading system natin naka-align sa fundamentals, market sentiment, 'no, then key levels. Pwede mo gamitin yung trading system, 'no, basta naka-align sa tatlo na ito. So, kung tingnan natin sa trending view, nasa key level siya, 'no, na 2890. So, kahit hindi siya nag-touch dito, nag-retest pa rin yan sa key level dahil yung key level ay hindi lang siya base lang sa isang price point, 'no. Yung key level ay zone yan, 'no. Then nakita natin nag-retest sa key level na ito, and nag-pull back higher. So, right now, possible madami mag-profit taking dito sa 2920. So, if hindi ito magbe-break above, possible mag-pull back lower yan. So, ayan yung market update natin. So, sa mga wala pang broker, so pwede kayo mag-register sa broker natin, no? So, panoorin nyo lang tong guide sa YouTube natin kung paano mag-register. So, if meron kang SSID number, so hindi mo na kailangan mag-send ng documents, no? I-input mo lang yung number ng SSID mo. Then, pwede nyo access yung trading system natin if nag-deposit kayo sa Tickmill. So, pwede nyo access yung buy and sell signal sa trading system. Meron tayong real-time market sentiment, automatic plotting of key levels, then tools na best time to trade, no, sa market. So, pwede makita natin dyan yung trading system natin, no. So, then pakita ko din sa inyo yung backtest kung paano gumagana yung signal. So, backtest natin yung ano, no. So, yung trade na to, yung trade setup dito is 100 pips yung take profit, then 100 pips yung stop loss, then 0.1 lot size. So, yun yung settings. Then, backtest natin yung buy and sell signal ng trading system lang. Pakita natin dito yung so yung entry dito is by position lang sa gold for this last month nung February, no. Makita natin yung entry, no, base lang sa buy and sell signal. So dito mag-entry lang tayo sa buy signal, no, dahil bullish bias tayo sa gold market. So bilisan natin para makita natin yung result. Makita natin may mga talo tayo dyan, no, na pullback lower. Medyo mabilis lang yung backtest natin, no. Papakita ko sa inyo yung result ng mga
natin dito. So since 0.1 lot size siya, makita mo yung profit dito is negative 100 if talo. Then if panalo naman is nasa 99 USD. So makita natin yung mga trades natin diyan. So based to sa 1 hour time frame, no, natin dito is meron tayong total trades na 43. Then meron tayong profit trades na 29. So 67% win rate. Then meron tayong 14 losing trades. Then if titingnan natin kung saan nag-entry yung market, example dito, may buy trade tayo dito, may na-hit yung stop loss dito, then dito naman na-hit yung take profit. Dito may buy entry rin. Then nag bullish move, na-hit yung take profit dito. Then na-hit yung stop loss dito. Then may buy signal, na-hit yung take profit, nag bullish move. Buy trade, bullish move. So ayun yung example kung paano gumagana yung signal or confirmation sa trading system natin, no. May buy signal dito, may buy signal, na-hit yung stop loss dito. May iba pang trade, no. So maganda lang ito gamitin if naka-align sa fundamentals and market sentiment, no. So dito kaya tayo naka-buy position lang dahil bullish bias tayo sa gold market, no. Kaya if i-set natin tong trades natin gamit yung trading system, dapat naka-base, no, naka-align tayo sa fundamentals, market sentiment, no. Buy trade dito, no. So ayun yung backtest natin sa gold, no. Last month to, February. So ayun yung result ng trading system, no, kapag gagamitin natin. So na natin to. Then sa Discord naman makita nyo dito yung mga trade idea natin na send, no. Base ito sa market update natin, coaching session, pre natin dito. Then if meron na kayong Tickmill account, pwede nyo na access tong previous coaching session natin. Pwede nyo dito aralin yung mga tinuro natin sa previous coaching session, no. May mga topic tayo dyan regarding sa fundamental, central bank, pricing and concept, paano mag-plot ng key levels, no. Tinuro natin yan dyan. Then sa market updates, so pwede nyo panoorin sa YouTube and sa Facebook, no. So na-upload natin yan para may guide kayo sa market, no, based on fundamentals and market sentiment. Naman pwede nyo aralin dito yung trading basics natin. So ayun lang sa ating market update for this week, no. So adapt na lang kayo sa bias natin for this week. Makita natin dito nagkakaroon ng rejection sa gold, no. Sabi nga natin, if hindi to mag-break above, possible tumaas yan. Or if hindi to mag-break above, possible mag-pull back lower. And if mag-break above naman sa key level, makita natin if merong bullish momentum, possible mag-continue higher yan. And i-retest yung previous all-time high sa taas. Yung previous all-time high. Then sa DXY, possible magkaroon ng pullback higher yan, no. If meron tayong malakas na NFP data report bukas. Itong key level tingnan natin for Friday, no. If mag-hold bat sa key level na ito or
break above sa 104.6K level. So ito yung possible mangyari if mag-hold to bullish move or break above sa 104.6. So if hindi naman may na yung NFP data report, possible mag-continue yung lower break below and i-retest tong 102.7. Mag-continue yung bearish sentiment sa USD. So ayun lang sa market update natin guys. Any question?